Samantala, patuloy pa rin dinagsa ng ating mga kababayan ang mga sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Kaugnay niyan, alamin natin ang ulat o sitwasyon sa Manila North Cemetery mula sa aming kasamang si Kirby Cristobal, mag-uulat ng live. Maraming salamat sa iyo kasamang Aya. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung ating mga kababayan sa paghabol bago nga matapos itong undas ngayong November 2. Kanina lamang Aya ay bago tayo magtungo dito mismo sa Manila North Cemetery ay sandamakmak yung tao na nakasalamuhan natin at matindi yung daloy ng trapiko sa patungo ng A. Bonifacio at maging sa NS Amoranto. Kung iyong makikita Aya, yan yung video na nakuha natin from our file. Medyo magaan-gaan pa yan. Pero ngayong mga oras ito, karamihan sa ating mga kababayan ay nag-uuwian na. Kaya napakabigat na nung daloy ng trapiko sa bahagi ng NS Amoranto at dito naman sa may bahagi ng A. Bonifacio. Doon po sa ating mga kababayan na papauwi at mga magpupunta at maghahabol pa lang dito sa Manila North Cemetery. Ito pong A. Bonifacio, dito po malapit sa may Gate 2 at Gate 3 ay sarado po yan. Kaya iikutin na po sila ng mga MTPB at ng MMDA para makaiwas. Pero dun sa iiwasan naman na Aya mabigat na trapiko pa rin yung sasalubong sa mga motorista. Samantala Aya, yung ating mga kababayan ay patuloy pa rin sa pagdating dito sa Manila North Cemetery. Sa katunayan, ayan nakita natin sa ating video, yung pagpasok pa rin ng ating mga kababayan, 10 oras na ng gabi pero patuloy pa rin yung pagdating ng ating mga kababayan. At sa may kabilang banda naman ay yung pag-uwi naman ng ating mga kababayan. Pagpasok Aya nung ating mga kababayan dyan sa may bahagi ay sasalubong naman dyan yung Philippine National Police na patuloy na nakaantabay pa rin sa seguridad. Sa ngayon ay maayos ba naman at wala pa naman na itatala na mga untoward incident at anumang insidente dito sa may Manila North Cemetery. At nilinaw din ni Dante o ni Mr. Tan ng Manila North Cemetery, ang director nila, na pangkalahatang naging mapayapa ang pagdiriwang ng undas sa mga oras na ito. Medyo makikita mo sa aking likuran, hindi ganito yung normal na daloy ng tao kahapon, November 1, dahil umabot sa 1.4 million yung naitala ng Philippine National Police at ng pamunuan ng Manila North. Kaninang alas 9:30 ng umaga ay umabot sa 100,000 na yung mga nagpunta ngayong November 2 at pagdating ng tanghali ay umabot naman ito sa 250,000 at ngayong gabi ay dumoble pa ito. So tama yung assessment ng lungsod ng Maynila na aabutin nga ng 2 milyong katao yung bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito yan sa Manila North Cemetery. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamatagal ng sementeryo dito sa ating bansa. Sa ngayon ay patuloy pa rin na tayong nakaantabay dito at doon sa mga nakuha nating mga balita. Ang pinaka-problema sa ngayon ay yung mga basura na iniwan ng ating mga kababayan. Kaya ang patuloy na paalala ng otoridad ay doon po sa ating mga kababayan na nasa loob pa ng sementeryo, kung maaari lamang daw po, ibalot na ng maayos yung mga basura para pagdating ng mga garbage truck ay madali na itong maisasalansan at maitatapon. Kasi ang problema, marami sa ating mga kababayan na iniiwan yung kalat nila kaya nagkakapuno-puno at talagang nahihirapan yung mga street sweeper na ipunin at kunin yung mga basura. So inaasahan natin after mga ilang oras pa at kumonti na yung tao rito sa Manila North Cemetery ay yan naman ang problemang bubungad sa mga kababayan natin o sa mga tagapamahala ng Manila North Cemetery. So yan na muna Aya yung pinaka-latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Kirby, Manila North kasama ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Kirby, may ilang katanungan lang ako, Kirby. Yeah, go ahead. Yes, Kirby. Ano ang mga alternate routes na pwede mong ibigay sa ating mga kababayan na yung mga nais pa rin pumunta dyan sa Manila North Cemetery? Of course, lalo, gusto nilang humabol dahil araw ng linggo ngayon, bukas ay pasokan na. Tama ka dyan, Aya. Ang problema nga lang, yung mga ibibigay natin na alternative routes ay medyo masikip na rin talaga yung daloy ng trapiko. Ito pong A. Bonifacio, sa may paglabas lamang po ng Manila North Cemetery, medyo naka-close po yung Gate 2. Makakapasok pa naman yung ating mga kababayan pero hanggang dun lamang sila sa Gate 2 at Gate 3 ng Manila North.
at papakaliwain na yun dyan sa may papunta naman ng NS Amoranto. Kung kayo naman po ay manggagaling dito sa may bahagi naman ng Laloma, ay vice versa, ay mabigat yung sitwasyon ng trapiko gawa nung yung mga papunta rito na mga nakasasakyan ay hindi makausad dahil nga hindi nila alam na sarado yung itong Manila North. Kaya yung iba ay pinapaikot muli doon sa A. Bonifacio at as usual, doon na naman din babalik sa kanilang kinaroroonan. Yung mga galing naman ng Laloma, nagkakaipon-ipon yung mga tao dahil wala na rin masakyan ng mga jeep dahil punong-puno na rin. Pero as far as I know, nagkaroon din ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng MMDA at iba pang mga pribadong sektor para matulungan yung ating mga kababayan na nagtungo dito sa Manila North Cemetery. Aya? Meron pa ba, Kirby, na itatala ang Philippine National Police or yung pamunuan ng Manila North Cemetery? Like for instance, yung mga patalim na dinadala ng ating mga kababayan na karaniwang sinasabi nila, panlinis nga raw nila ng mga puntod nila. Meron pa rin ba? Well, tama ka dyan, Aya. Yan ang isa sa mga problema pa rin na dinadala ng ating mga kababayan na nagtutungo ng sementeryo. Sa kabila ng kaliwat ka ng paalala ng lokal na pamahalaan at ng pamunuan ng Manila North Cemetery ay hindi mapigilan. Sa katunayan, yung nakikita nyo sa ating video ngayon, yan yung mga ilan na lamang sa mga natirang mga patalim at kung ano-ano pang mga pinagbabawal na ipasok sa sementeryo. Pero ang linawin ko lamang, Aya, itong mga nakukumpiska ng Philippine National Police at ng pamunuan ng Manila North ay ginagawan lamang ito ng numero. At yung numero na yon, once na makalabas naman sila, ay ibabalik din sa kanila kung ano yung gamit na iniwan nila dito mismo sa maya opening ng Gate 1. So, sa ngayon po, yung mga magtutungo pa rin sa sementeryo, lalo-lalo na po dito sa Manila North Cemetery, kung maaari lamang po, iwasan nyo na po yung pagdadala ng mga matutulis na bagay dahil magkakaroon lamang po ng aberya sa pagpasok ninyo, magkakaroon pa po ng question at may hirapan pa po kayong makapagtungo sa loob, lalo na ngayon madilim pa, Aya. Kirby, sa nabanggit mo 1.4 million na kataong dumagsa dyan, anong araw na talagang yung araw na dinagsa talaga, which was Friday ba yan, o Sabado, o ngayong araw yung pinakamaraming dagsaan ng mga tao dyan sa Manila North Cemetery? Aya, nandito tayo nung Friday pero as of ayon sa pamunuan ng Manila North ay medyo hindi pa ganoon karami yung pagbuhos ng ating mga kababayan na nagtutungo dito sa Manila North. Gawa kasi, Aya, nagkaroon ng suspension ng government o naging half day yung pasok sa gobyerno noon, yung announcement na hanggang alas 12. Kaya yung ating mga kababayan nag-prepare pa lamang at late na nga, hindi na rin nakapunta. So, yung pinakamaraming pagbuhos talaga ng tao na naitala ng pamunuan ng Manila North ay kahapon, November 1. At ngayon ay patuloy pa rin yung counting at inaasahan na nga nila as of assessment, inabot na nga halos ng 2 milyong katao itong nagtungo dito sa Manila North Cemetery. Aya. Okay, maraming salamat sa iyo, Kirby Cristobal, nag-uulat ng live sa Manila North Cemetery.